Bigyan niyo kami ng talata, kahit isang talata lang sa Biblia na si Kristo ay nagsasabi na ang taong tumalikod sa Diyos at hindi na magpatuloy sa kanyang pananampalataya sa Diyos ay ligtas pa rin. Mga kaibigan, napakadelikado sa doktrinang ito na kahit tumalikod na sa Diyos, kahit hindi na namuhay sa kabanalan ay ligtas pa rin mga kaibigan. Walang aral ang Diyos ganitong klaseng doktrina at wala rin tayong mababasa na ang mga apostol ay nangaral ng tinatawag na usas na kahit tumalikod sa Diyos, kahit hindi namuhay sa kabanalan ay ligtas pa rin. Napakadelikado sa doktrinang ito mga kaibigan, sapagkat kahit basahin niyo pa ang buong New Testament o Bagong Tipan, wala kayong mababasa na ang taong tumalikod sa Diyos ay maliligtas. Mga kaibigan, ating napakinggan ngayon ng isang komentaryo ng isang Seventh-day Adventist po. Isa po itong Seventh-day Adventist na galing po ito sa Katoliko. At ang sabi po niya, yung usas o save, one save, always save, isa po itong kalokohan, isa po itong kamalian. Demonyo po daw doktrina ito. So ito po ang ating tatalakayin ngayon sa kaniyang mga sinasabi sa atin na naghingi siya ng verses. Sabi po niya, bigyan mo kami ng isang verses na kahit tumalikod ang isang tao sa Diyos ay ligtas pa rin. Isa po itong maling pagkaintindi sa Biblia po mga kaibigan. Kaya kahit iba-iba ang kanilang mga grupo ngayon, pero pareho-pareho lang po sila na sa larangan ng kaligtasan ng pinag-usapan ay receive po sila. Hindi po sila maniwala ngayon ay ligtas na. Yan ang kanilang yan ang kanilang kalagayan ngayon. Iba po sa Baptist kasi ang Baptist po ay tayo po ay naniniwala na isang taong tumatanggap kay Kristo at bilang tagapagligtas sa kanyang buhay ay nagiging po siyang ligtas ngayon at hanggang hanggang po sa kanyang huling hininga. Now, ito po ang ibigay ko sa iyo, yung mangmang na yan ay sabi po dito na humingi siya ng bersikulo. Humingi po siya ng bersikulo mga kaibigan upang mapapatunayan po natin ang isang tao kunong ligtas at tumalikod sa Diyos ay ligtas pa rin. Ay, mga kaibigan, ito po ang ating ibigay sa kanya. John 10 verse 28 to 29. Sabi po dito, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. So ito po ang nagpapatunay na yung kamay ng Panginoong Diyos at ang kamay po ng Ama nandoon po nagkakabir po sa isang sumasampalataya kay Kristo. So ito po ang nagpapatunay na kung ikaw po ay tumatanggap kay Kristo, ay ligtas ka hanggang sa walang katapusan pong ligtas. Itong dalawang verse na po yan ay nagpapatunay na may dalawa po itong kamay na humahawak po sa atin. At alam po natin mga kaibigan na ang tunay na ligtas ay mas makapangyarihan ang Diyos na humahawak sa Kaniya kaysa atin. Kaya pinapatunayan po ito sa Jonah po mga kaibigan na si Jonah po ay gustong umalis sa Diyos. Pero dito po napatunayan po natin na si Jonah o Prophet Jonah ay hindi po kaya siyang umalis sa Diyos kasi kahit umalis po siya, nandiyon pala ang Diyos. Yan po ang aking response dito kasi mali po yung kaniyang sinasabi na pag ang tao kuno ay tumatalikod sa Diyos ay hindi na daw ligtas. Pero sabi po dito si Jonah mga kaibigan, ayaw ni Jonah ang pumunta sa Ninive. Umalis po siya, nagrebelde po siya doon sa Diyos, pero ang Diyos po ay humahawak sa kanyang buhay. Katulad nito ay nanatili po si Jonah po sa kaharian ng Diyos, sa will of God, sa kanyang kapangyarihan. Kasi alam po natin mga kaibigan na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa atin. Kaya yung one save, always save ay totoo po yan mga kaibigan. Hindi po ito turo ng Baptist, turo po ito ng Diyos. Turo po ito ng
mga apostol. Turo po ito kay Kristo. Turo po ito ng bagong tipan po mga kaibigan. Salamat!